Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalal mong gawain. Lalubos yung pinagpalat nilang isan, sala sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patuloy lamang nakasama ka namin pagsamba po namin sa gabi ito. At narito po kami ngayon, nagkakaisa, nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa nagawang pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo kami, buksan ang pangunawa ng bawat isa naririto na manawaan po namin na ipumbalal mong kalooban. Ari ka po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipumbalal mong salita na maging pagpapala po ako sa lahat ng mga kapatiran po namin sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga kababayan po namin sumasabaybay sa gawain nito. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ng ay po minamahal at iginagana na ay po malapastor. Aming pong sinasaway magawa ng kaaway. Pagalinlangan ay kumanyo us out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagupuri, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Dubling paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon sa kanila pong mapagpalang turo at aral iniwan sa bawat isa sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Honorable San Pastor Lina Kumal Almeda, and the beloved Almeda Children and Family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, sa ating pong minamahal na mga kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa lahat ng ating pong minamahal na kababayan po namin na kababayan po natin na umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus at tayo po'y mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema, ang ating tatalakayin sa gabi ito, the one who is safe in this world is the one who served the living God. Ang ligtas sa mundo ay ang maglingkod sa buhay na Diyos. Yan. Yan po mga ating tatalakayin sa gabi ito. Kaya isang napapanahong paalala sa bawat isa sa atin na sa mundong puno ng panganib sa kalamidad na nangyayari at mangyayari pa sa ating mundong ginagalawan. Katulad po ni Tino, bumisita sa dako ng Cebu, nagpaulan ng marami, sanhina ang kanila po ang kabahayan doon, ay binaha na apektuhan ang kanilang kabuhayan. Kaya marami po mga minamahal ang nalulungkot sa mga pangyayari, sa mga kalamidad na lumalaganap, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang panig ng mundo. Naariyan ang kalamidad, tukso at kasalanan. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating karunungan, na ayon sa pagsisiyasat, may mga matatalinong tao na sila po ay sila po mga minamahal, dinidiscovery po nila na sa dako ng kaitaasan sa isang planeta, paano manirahan to doon, paano mabuhay, para sila po'y maligtas sa mga kalamidad na mangyayari magaganap sa ating mundong ginagalawan. At mayroon ding mga matatalinong tao, sila po'y naghuhukay sa kailaliman ng lupa para kapag sumiklab ang digmaan pandaigdig, para sa kanila ligtas sila. Ngunit tandaan po natin po mga minamahal na walang ibang tiyak na lugar, tiyak na ligtas ang mga tao, walang iba kundi lumapit at maglingkod sa buhay ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya sa ating pagtitipon ngayong gabi, buksan natin ang ating puso sa kanyang presensya. Tayo po ay makinig mainam, sapagat ang Diyos na buhay, tapat at makapangyarihan. Unang pagbasa, Josue Kapitulo 24, at ang bersikulo po ay 15. Amen. God bless you po, beloved preacher. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Josue, kabanatang 24 at ang talata ay 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo, ang lupain nila ay inyong tinatahan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen.
Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpalag. God bless you po. Yan po ang sinalita ni Josue sa mga Israelita. Sinalita po niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Everybody shall praise the Lord. Noong panahon ng paglalagban ng mga Israelita, pinangunahan sila ni Josue. Nung sila malapit na sa lupang pangako doon sa Kanaan, ang mga karamihang mga Israelita, imbis na sila po ay piliin paglingkuran ang tunay na Diyos, mas pinili po nilang paglingkuran sundin ang mga Diyos-Diyosan. Kaya yun po ang naging sanhi para yung mga maraming mga Israelita hindi sila makapasok doon sa lupang pangako sa Kanaan. Ngunit sa nilita ni Josue sa mga Israelita, "Ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa buhay na Diyos." Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya po mga minamang, ang layunin ng tema sa gabing ito upang hikayatin ang bawat mananampalataya, maging sa mga hindi pa mananampalataya, na tayo maglingkod ng tapat sa Diyos, sapagkat ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lang natin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. The one who is saved in this world is the one who served the living God. Number one, serving God in the evidence of true faith. Ang paglilingkod sa Diyos ay katunayan ng tunay na pananampalataya. Santiago Kapitulo 2 at ang versikulo po ay 26. Dito po sa aklat ni Santiago, ang kabanata ay 2 at ang talata ay 26. Ito po sinasabi, "Sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay." Amen. Amen. Faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay, baog walang kabuluhan. Kaya po mga minama, ang tunay na mananampalataya kay Kristo, hindi lang naniniwala sa Kanya. Lahat ng naniniwala sa ating pinakamahal pa yung magsabing, "Praise the Lord." Amen. Salamat sa Diyos. Lahat tayo pinaniniwala sa ating dearest Jesus, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya po mga minama, hindi lang po tayo naniniwala sa Diyos, kundi naglilingkod ng mayroong katapatan. Lahat ng tapat na naglilingkod sa Diyos, magsabing, "Praise the Lord." Pagpalain po kayo ng Diyos. A true believer not only believes, but serve with faithfulness. Yan. Dahil lagi natin sinasabi na nasumpungan na po natin ang tunay ni Diyos sa gawain nito, naglilingkod na po tayo sa Diyos, dapat paglingkuran po natin siyang lubos. Dahil sinasabi po natin na sa gawain nito, tunay na Diyos ang ating sinasampalatayanan, dahil tayo na po'y sumusunod sa banal na utos ng Diyos, sundin na po natin na lubos ang banal na utos ng Diyos. Kaya hindi kalugihan na kapag tayo po'y lubos na naglilingkod sa Diyos, hindi po kalugihan na tayo po'y sumusunod o naglilingkod ng lubos sa ating pinakamahal na Panginoon. Lubos po tayong pagpapalain. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, magsabing, "Praise the Lord." Amen. Lahat po tayo gustong pagpalain ng Diyos. Sapagkat tayo po mga minamahal, naniniwala na po tayo. Dahil hindi lang po mga may pakikinig lamang na ang Diyos sa gawain nito buhay at makapangyarihan, kundi mayroong preba, ebidensya ng ating Diyos na sinasampalatayan at pinaglilingkuran. Buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, mayroong mga ibang tao na hindi nila sinasampalatayanan na si Jesus ay Diyos. Ngunit lagi po natin sinasabi, hindi pa huli ang lahat. Amen. Ang itinuro, ipinangaral ng ating mga magulang sa Panginoon na si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, na sa ating pagsampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, marami sa atin nasa banig ng karamdaman, wala ng lunas, wala ng kagalingan, ngunit nung tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, ngayon, lubos sa pinagaling ng Diyos.
Amen? Nung tayo po mga may iba sa atin, naroon sa magulo ang buhay, walang pagbabago, alipin ang kasalanan, ngunit nung tayo po ay sumampalataya sa ipinakilalang Diyos ng ating mga magulang sa Panginoon, na wala ibang dapat sambahin, paglingkuran ng lahat ng tao dito sa mundo, sa pangalan ni Jesus. Kaya sa pagsampalataya po natin, lahat tayo lubos sa binago ng Diyos. Lahat ng binago ng Diyos, magsabi, praise the Lord. Amen. Napapakinggan po natin sa mga kapatiran po natin naglalahad ng mga buhay na patotoo. Nang saan sila pibaguhan pa lamang, naroon sila sa kahirapan. Ang kanila pong tahanan nasa tabi ng sapa. Kapag umulan, tumataas ang tas ng tubig. Kung dati-rati sila po'y nakahiga kung matulog, kapag umulan na, tumataas po ang tas ng tubig, hindi na po sila nakahiga, kundi nakatayo na lamang. Ganun po ang kanila pong kalagayan. Ngunit hindi sila nagsawa, sumampalataya, naniwala na ang Diyos ay sadyang mapagpala. Paglipas ng araw, buwan, taon, panahon, ngayon inilipat po sila sa lugar na iyon, nasa magandang lugar sila. Ngayon kahit umulan ng malakas, hindi na po binabaha. Yan po ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal tayong lahat ng mga mananampalataya, ipakita po natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na dapat po tayo naglilingkod sa Kanya. Paglilingkod sa pamilya. Ituro po natin sa ating mga pamilya, sa ating mahal na asawa, mahal na anak, kamag-anak, na wala ibang dapat paglingkuran ng tao, kundi ang ating Dear Jesus. Amen? Ganun po mga minama, ituro po natin sa ating mga kamag-anak, mga kagabayan na naghahanap ng katotohanan. Kapag sila po sumampalataya, naniwala, pagpapalain din po sila, katulad po natin na tayo po ay lubos sa pinagpala na. Kaya yung pagpapala na ating nakamtan, ibahagi po natin sa lahat ng ating makababayan. Lalong-lalo sa makababayan po natin naghahanap ng katotohanan, narito ang tunay na Diyos. Narito ang buhay na Diyos. Dumating man ang kalamidad, mga matitinding, mga trahedya na lumalaganap ngayon. Kapag ikaw ay naglilingkod sa buhay na Diyos, iingatan ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mapalad po tayo sa pagbubukas po natin ng ating cellphone, sa social media po mga minamahal, mayroon po ako napanood na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sabi po niya, dapat ba natin sambahin si Jesus? Mayroon pa sa Biblia na si Jesus ay sambahin. Napakaraming talata na nagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Hindi pa huling ang lahat. Amen? Kaya lahat ng mga kalamidad na nangyari lumalaganap ngayon, yan po ay hintulot ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig, ngunit marunong ding magalit ang ating Dear Jesus sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Kaya napapahamak yung maraming tao ngayon dahil hindi sila naglilingkod sa buhay ng Diyos. Ngunit tayo, pinagpala po tayo. Dumating man ang matitinding kalamidad, asahan po natin na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, pag-iingatan po tayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Paglilingkod sa bahay-sambahan. Ibig sabihin, kapag tayo pinarito na sa bahay-sambahan ng ating Dear Jesus, dapat focus ang ating puso't isipan sa pagsamba sa Kanya. Amen? Dapat ganoon. Nakita po natin ang buhay ng ating beloved SPO4, retired beloved SPO4, Pedrito Nandres. Siya po ay nabubuhay pa na ating kasama at kapiling. Mula na siya po ay makikilala sa Diyos sa gawain nito. Makilala niya ang Diyos sa pamagitan ng gawain nito. Laging nakafocus ang kanyang puso at isipan sa pagsamba, pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal sa dakilang Diyos sa buhay sa pangalan ng ating Dear Jesus. Amen? Gusto po niya laging nagpapatutuo dahil kapag pinapatutuo niya ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po niya, na itataas niya, naluluwalhati niya ang dakilang pangalan ng ating Dear Jesus. Amen. Sa pagpatong ng kanyang kamay sa may sakit, sa dala ng pamala pastor, sa pangalan ng ating Dear Jesus, gumagaling ang karamdaman. Yan po ang preba ebidensya na nasa totoong gawain tayo ng Diyos. Amen. Amen. Ay po mga minama, tayo lahat
na mga mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroong gawa. Sumasampalataya tayo sa ating Dear Jesus, naniniwala po tayo at may kasamang gawa, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po mga minamahal, ang himala at kababalaghan nangyayari, nagaganap sa gawain ito dahil nasa buong katotohanan po tayo. Hindi naman natin sinasabi na tayo nasa katotohanan, ngunit may mga nasa katotohanan din. Ngunit saan ka pa? Nasa katotohanan o nasa buong katotohanan? Siyempre nasa buong katotohanan ka na dapat manatili dahil tiyak ang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, paglilingkod sa bahay-sambahan, sa sambahan ng Diyos, paglilingkod sa ating mga kapwa. Ang mga taong nakapaligid sa atin, nangangailangan ng kaligtasan. Sino po ang magbabahagi sa kanilang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin? Sino po magbabahagi sa kanilang salita ng Diyos? Kundi tayo po na naunang kinahabagan ng Diyos. Ibabahagi po natin sa ating mga kababayan na wala pang kaligtasan kapag sila po sumampalataya at may kasamang gawa na maglilingkod sa buhay ng Diyos, pagpapalain din sila. Sila po ay magkakaroon ng katiyakan, kasiguruhan sa buhay na wala hanggan katulad din po natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Show your faith by faithfully serving your family, church, and others. Yan po mga kami. Tungkulin po natin yan lahat. Na sa ating pananampalataya sa Diyos, may kasamang gawa, dapat kikilos po tayo. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga kalamidad nangyari, lumalaganap ngayon sa buong mundo. Iba't ibang panig ng mundo. Kaya walang ibang kakasangkapanin ng ating Dear Jesus nang magbabahagi sa mga kababayan po natin, hindi wala pang kaligtas, kundi tayo ng mga mananampalataya sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating Dear Jesus. Number 2 na po tayo. Those who serve God have assured salvation. Ang naglilingkod sa Diyos may tiyak na kaligtasan. Marcos Kapitulo 10 at ang versikulo po ay 45. Amen. God bless you po, beloved preacher. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Marcos, kabanatang 10 at ang talata ay 45. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Amen. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Siya po ay nag-anyong tao, nagkatawang tao. Ang ating Dear Jesus, hindi po siya tao. Magkaiba po yung tao sa nag-anyong tao, nagkatawang tao. Amen. Kapag sinabing tao, katulad po natin, tao lamang. Ngunit ang ating Dear Jesus, siya po ang Diyos na nag-anyong tao. Ano ang layunin ng ating Dear Jesus? Bakit siya po ay nag-anyong tao? Para iligtas ang tao sa lusak ng kasalanan. Kapag sila po'y sumampalataya sa Kanya. Amen. Amen. Kaya ang ating Dear Jesus po mga minamahal, tinawag po siyang anak ng Diyos. Hindi sinabing Diyos anak. Wala pong Diyos anak sa Biblia, kundi anak ng Diyos. Kaya tinawag na anak ng Diyos sa Jesus, ang ating Dear Jesus, dahil siya ay nagkatawang tao, isinilang po siya, kinasangkapan niya, ginamit niya ang ating si Maria para isilang ang tagapagligtas. Ang pangalan nito ay ating Dear Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Christ Himself gave the perfect example of true service. Nagbigay halimbawa ang ating pinakamahal na Panginoon mismo. Na bagamat siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nag-anyong tao, ipinakita niya ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Ang ating Dear Jesus, na siya po mga naglingkod, hindi nangangahulugan na says ng ating Dear Jesus ay tao lamang, kundi ipinakita po niya, nagbigay siya ng halimbawa, yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Na kapag ang tao naglingkod sa buhay ng Diyos, makakatiyak po siya sa kaligtasan. Amen. Nalaman po natin yan yung dapat paglingkuran, sambahin, sundin ang banal na utos ng Diyos para tayo po'y makatiyak sa ating kaligtasan at sa ating mga magulang sa Panginoon. Wala tayong kaalam-alam nung araw nung tayo po hindi pa napabilang sa gawain nito. Nakakala po natin kapag ang tao nakikilala na ang Diyos, kapag ang tao sumasamba sa Diyos, kapag ang tao may takot sa Diyos, gumagawa siya ng mabuti, ligtas na po siya. Sa banal na kasulatan, si Cornelio. Si Cornelio po mga minama, siya po ay matatakutin sa Diyos, tumutulong sa mahirap,
Siya po'y namumuhay ng kabanalan. Ngunit si Cornelio, wala pa siyang kaligtasan noon. Kailan nagkaroon ng kaligtasan si Cornelio? Magmula nang mapakinggan niya ang mga ngaral na si Apostol Pedro. Nung sumampalataya si Cornelio sa salita ng Diyos na ipinangaral ni Cornelio, doon lamang siya nagkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Ganon din po tayo. Noong araw po mga minabagamat, naniniwala po tayo na may Diyos, ngunit walang pagbabago, alipin ng kasalanan, magulo ang buhay. Naroon po mga walang patutunguhan. Kung may patutunguhan po nung araw ang ating buhay, hindi sa langit kundi sa impyerno, dahil hindi po natin nakikilala ang tunay na Diyos. Ngunit salamat, paglipas ang araw, buwan, taon ng panahon, nakilala po natin ang tunay na Diyos sa gawain nito. Mula nang ating makilala ang tunay na Diyos sa gawain nito, sa umpisa, karamihan sa atin, isang beses lamang dumadalo sa loob ng isang linggo. Ngunit habang tumatagal, nadadagdagan ang ating pananampalatay, paniniwala na si Jesus ay Diyos. Dumalang tayo nagpursige. Ang iba sa atin, dumadalo na po ng 2 beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Ngayon, 3 beses na. Dahil sa lubos po nating pagsamba, pagdalo sa banal na gawain ng Diyos, lubos din po ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Kaya salamat sa mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito. Naroon po ang kanilang pagpapahalaga na lubos sa maglingkod sa Diyos. Ngayon, lubos na po tayong pinagpala. Para manatili yung mga pagpapala na patuloy po natin nakakamtan sa ating pinakamahal na pais, panatilihin po natin ang ating kasigasigan, kainitan na naglilingkod sa Diyos. Dapat on fire na paglilingkod sa Diyos para ibubuhos din ng Diyos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tandaan, huwag po natin tipirin ang paglilingkod po natin sa Diyos, lalo na nasa buong katotohanan po tayo. Hindi po tayo nagsasaya ng oras, tayo po sumamba sa banal na gawain ng Diyos, kundi nagpapahalaga lamang po tayo na paglingkuran ng ating buhay na Diyos dahil may pangako po siya sa atin, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng Tito, Kapitulo 1, at ang versikulo 2, totoo na mayroong pangako ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Yan po ang dapat po natin asamin. Yan po ang dapat asamin na mga hindi pa mananampalataya sa mga taga-subaybay po natin sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag po tayo makuntinto lamang na tayo pinanonood, bagkos personal po tayong manambahan sa lahat ng banal na gawain ng Diyos sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para tiyak ang kaligtasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Speaking of buhay, ang buhay ng tao na nararanasan po natin dito sa lupa kapag umidad ka na ng 60 years old. Ang iba, humihina ang kanilang physical na katawan. Humihina ang physical ng katawan. Kapag dinapuan ang karamdaman, unti-unting manghina hanggang tuluyang mawala na. Ngunit nakita po natin sa mga mananampalataya sa gawain nito. Kahit sila po umidad, senior na, nakita po natin yung kanila pong kasigasigan na paglilingkod sa Diyos. Bakit? Habang sila po nagpapakinit, habang sila po ay lubos na dumadalo, lalo silang lumalakas. Dahil ang nagbibigay ng lakas, walang iba kundi ang ating Dearest Jesus. Kaya yung buhay po natin taglay ngayon, samantalahin po natin na paglingkuran ang buhay ng Diyos. Dahil ang buhay ng tao dito sa lupa ay maikli lamang. Amen! Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon, lalo na sa panahon po natin ngayon, hindi na basta-basta yung kalamidad nangyari ngayon. Hindi lamang yung pagputok ng bulkan, hindi lamang yung pagbaha, kundi sa mga digmaan sa bawat bansa nangyari na nagaganap ngayon. Hindi po natin alam. Ngunit sabi sa Biblia, nangyari lahat ito dahil palatandaan na malapit na po natin makapiling ang ating Dearest Jesus sa kanyang kaharian. Kaya habang mayroong pagkakataon na maglingkod sa Diyos, samantalahin po natin, it is a privilege to serve God. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya marami po tayong mga kababayan na nais na maglingkod sa Diyos. Ngunit dahil nasa baling na po sila ng karamdaman,
gusto man nilang ihakbang ang kanilang pong dalawang paa patungo sa banal na gawain Diyos, hindi na po nila magawa. Gusto po nila mapakinggan ang salita ng Diyos na ngaral ng buong katotohanan, wala ng panahon dahil bilang na ang kanilang araw. Ngunit tayo, pagising po natin sa umaga, malakas malusog. Samantalahin po natin paglingkod ang buhay ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya maraming mga kapatiran po natin sila pinapabilang sa gawain ito. May mga karamdaman, ngunit ang ginawa ng ating Diyos, pinagaling silang lubos. Bakit tayo pinagaling ng lubusan sa ating mga karamdaman? Para ano? Lubos po natin mapaglingkuran ang ating Jesus. Ngunit nakakalungkot ang ilan. Kung kailan sila lubos sa pinagaling, imbis na sila po'y laging magpasalamat sa Diyos, imbis na sila po'y laging dumalo sa balay na gawain ng Diyos, ang kanilang paglilingkod, urong-sulong. Katulad po, mayroon pong kapatiran po natin kung kailan siya pinagaling sa kanyang sa karamdaman, ang pagdalo po niya, kung maisipan lang niya. Nakakahiya. Kung sa tao, gumawa ng mabuti sa iyo, siyempre, yung ibang tao, gumagawa siya ng parang para makatulong din. Amen? Lalo ng ating Diyos Jesus, yung kaligtasan na ibinigay siya sa atin, hindi kayang bayaran. Kahit buong kayamanan ng sanglibutan, hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan na ibinigay ng ating Diyos Jesus. Amen? Kaya, ang ating gagawin, bilang utang na loob na tayo pilubos sa pinagpala, natamo po natin ang kaligtasan mula sa ating dakilang Diyos sa buhay, lubos po natin paglingkuran siya bilang pasasalamat po natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na bigyan niyang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, sa gitna ng tukso, ang tukso isang uri ng kasalanan po ito. Amen. Sa gitna ng tukso, piliin pa rin sundin at paglingkuran ng Diyos. Maraming ginawang panunukso ng kaaway sa mananampalataya. Katulad po ng ating Diyos Jesus na siya po'y nag-anyong tao. Walang tigil ang panunukso sa ating Diyos Jesus. Tinukso po siya po kami nang siya po'y nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Siyempre nagutom po siya bilang nasa anyong tao. Kaya tinukso po siya ng kaaway, ang batong ito gawing mong tinapay. Ngunit ang ating Diyos Jesus, sinalita po niya, Mateo 4, versikulo 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa madaling sabi, hindi natukso ang ating Diyos Jesus. Walang tigil ang panunukso ng kaaway sa ating Diyos Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sa baging ito, sasaluhin ka ng mga anghel. Huwag mong tuksuhin ang Diyos. Madali sabi, hindi natukso ang ating Diyos Jesus. Walang tigil ang panunukso ng kaaway sa ating Diyos Jesus. Nakikita mo ba ang mundong ito? Ibibigay ko lahat sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Ngunit sagot ang ating Diyos Jesus. Sa Diyos ka lamang sasamba, sa Diyos ka lamang maglilingkod. Sa madaling sabi, hindi natukso ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din po tayo. Alokin man tayo ng salapi para lamang tumigil sa paglilingkod. Huwag po tayong patukso. Dahil ang salapi, papakinabangan lamang ng tao dito sa mundo. Pagkatapos wala na. Ngunit tayo, ang paglilingkod ng ganito. Papakinabangan po natin ito dito sa lupa, maging doon sa langit. Amen? Dito sa lupang naglilingkod ka sa buhay ng Diyos, may protection ka mula sa ating pinakamalapit sa kalamidad. Amen, sa aksidente. Ano mang mga ginagawa ng kaaway sa atin, kapag matapat kang sumusunod sa ating pinakamahal na Panginoon, laging may protection ka mula sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya marami po tayong kapatiran, dumating ang panglakas ng lindol. Ngunit, iningatan sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Pangako yan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mapalad ang mga tao, ang mga mananampalataya na laging sumasampalataya sa ating Diyos Jesus sapagkat mayroon silang tatamuhin na kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pangatlo na po tayo. A life that serves God is never wasted. Ang buhay na naglilingkod sa Diyos ay hindi sayang. Huling talata na po tayo. Sulat ng Apostol Pablo sa unang taga-Korinto, Kapitulo 15, ang versikulo po ay 58.
Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanatay 15 at ang talatay 58. Ito po ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, at laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Nothing done for the Lord is ever in vain. Amen. Kaya ang Diyos ay tapat na nagbibigay gantimpala sa mga naglilingkod na mayroong katapatan. Kaya lagi po natin napapanggihan yung salitang tapat. Kapag pagbalik na mo pa rin yan, tapat pa rin ang kalalabasan. Amen po ba? Sa spiritual na buhay, tayong mga mananampalataya, kapag sinabing tapat na Kristiyano, ano man ang kalagayan niyo sa buhay na sa panahon ng pagsubok, tapat pa rin na sumusunod sa Diyos. Ano man ang kalagayan niyo sa buhay kapag nasa panahon siya ng problema, tapat pa rin na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit nasa kahirapan, dahil siya pa tapat na naglilingkod sa Diyos, sumusunod pa rin siya dahil alam niya, hindi siya pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dahil kapag may problema, ang problema, gusto mo lutasin. Ngunit kapag hindi pinahintulot ang Diyos sa malutas, hindi malulutas. Kaya mapalad ang Kristiyano na laging tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, may problema, ibinibigyan niya ang problema sa Diyos, Diyos ang naglulutas. Nasa kahirapan, ang kahirapan, ibinibigyan niya sa ating Diyos Jesus, tayo pinapasagana ng ating pinakamahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran na sila po'y baguhan pa lamang, sila po ay napabilang sa gawain nito, ngunit hindi sila naghinawa na naglilingkod sa Diyos. Katulad po yung kapatiran po natin sa dako ng Batangas. Kung naalala po ninyo yun, nung patutuo sa dako ng Metro Manila, doon sa Luneta, Grandstand. Sabi po niya, siya po ay taga-timpla lamang ng kape. Dahil taga-timpla lamang ng kape, hindi po siya nagihinawa na pumasok sa trabaho at patuloy na maglingkod sa Diyos. Kahit nasa kahirapan sa buhay, siyempre ang kanyang mga mahal na anak, minsan hindi sapat ang kanyang kinikita, ngunit naniniwala po siya na balang araw siya po ipagpapalain ng Diyos. Sabi ng teacher, yung principal sa kanya, yan kasi anak kayo ng anak, di tuloy kayo makabayad. Basta papasukin nyo lamang aking mahal na anak, pagpapalain din po ako. Yun po ang kanyang pananampalataya, paniniwala sa atin, dear Jesus, na kanyang sinasampalataya, pinaglilingkod sa gawain nito. Lumipas ang panahon. Ang kanyang mga minamalanak nung sila po, bata pa lang, put-put ang kanyang chinilas, pero yung mga bata, masikap po siyang nag-aaral po, pasok sa eskwelahan para matuto. Paglipas sa mahabang panahon, ngayon, alam po ninyo, yung kanyang mga minamalanak, nagkaroon ng mga trabaho, hanap buhay. Yung dati nating kapatid ng tagatay ng templa ng kape, itinaas ang kanyang posisyon. Binigyan pa siya ng sasakyan para dumalo, maglingkod sa buhay ng Diyos. Sino po ang magbibili ng sasakyan sa panahon po natin ngayon? Wala, dahil iba na ang kalagayan po natin ngayon. Ngunit, sa Diyos ay walang imposible. Binigyan po siya ng sasakyan para malayan ang paglingkuran ang ating pinakamahal. Yun po ang ginagamit niyang palagi sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Alam po ninyo, muli sila nagkita ng kanyang minamahal na anak nung pumapasok sa eskwelahan, nilalaban po sila sa competition. Laging nananalo. Dahil binigyan sila ng karunungan, talino ng ating pinakamahal na pala. Kaya pa sila binigyan ng magandang hanap buhay dahil totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran sinasamba sa gawain nito. Hindi nasasayang ang ating pagod para paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi na Apostol Pablo, in-encourage niya yung mga mananampalataya sa lugar ng Korinto. Kayo magsisagana, sabi po niya. Lahat ng ating ginagawang pagsamba sa Diyos ay hindi nawawala ng saysay. Everybody, praise the Lord. Ganun din po sa ating panahon ngayon. Itinuro ng ating mga magulang sa Panginoon na kinakailangan kung nais po natin makamtan katiyakan ng buhay na walang hanggan, lagi po tayong dumalo ng ilang beses? 3 beses kung nais po natin. Amen? Sa mga laging dumadalo ng 3 beses sa loob ng isang linggo, lubos kayong pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Malapit ang tagumpay, malapit na po tayong sumalubong sa alapaap sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya konting sakripisyo na lamang, konting pagtitis na lamang ating gugugulin, malapit na ang tagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya maglingkod ng may kagalakan at pagpapakumbaba.
Ibig sabihin pala mga minamahal, kapag tayo naglilingkod sa ating dear Jesus, lagi po tayo nagpapakumbaba. Kahit mayroong kang kaalaman, mahusay kang umawit, mahusay kang tumugtog, mahusay kang mangarag, dapat naroon pa rin yung pagpapakumbaba, katulad ni Apostol Pablo. Amen. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kanyang bangkok. Siya po'y lagi nagpapakumbaba. Dahil nalalaman ni Apostol Pablo na kung wala ang Diyos sa kanya pong nakilala, pinaglilingkuran, hindi niya marating yung kanyang kalagayan. Ganun din po tayo. Hindi natin marating yung ating kalagayan ngayon kung wala ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa kapurihan lamang, laging para sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Dapat ganun po tayo, mayroong pagpapakumbaba kahit walang kapalit o papuri. Amen. Dapat laging napapupurihan sa atin, kundi ang ating pinakamahalapi sa paglilingkod po natin sa Diyos sa lamang. Wala nang iba. Amen. Ang papuri lagi po natin iukol sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Serve with joy and humility, even without recognition or reward. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sa mundong puno ng tukso at kasamaan, ang ligtas ay hindi ang mayaman o makapangyarihan, kundi ang pusong naglilingkod sa buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! In a world filled with temptation and evil, safety does not belong to the rich or powerful, but to the heart that serves the living God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya piliin natin ang araw-araw na maglingkod sa Diyos. Kaya sinasabi po namin araw-araw na maglingkod sa Diyos, kahit nasa tahanan kayo, sumusunod pa rin kayo sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit mainit ang panahon, alam po natin yung kabanalan sa kasuutan, mapalalaki at makababae, dapat nagsusuot na mayroong kabanalan. Everyone shout, praise the Lord! Sa paglilingkod sa Diyos, mayroong gantimpala. Amen. Kung dito sa lupa, kapag may namalitaan po tayong ayuda sa barangay, pupunta tayo, baka sakaling makatanggap po tayo. Ngunit ang ayudang iyon, pansamantala po natin pagkikinabangan. Ngunit ang pagpapalang mula sa ating dear Jesus, pangwalang hanggang pakinabang ang ating tatamuhin sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, mayroong kapayapaan. Mula nang ating makilala ang tunay ni Diyos sa gawain na ito, mula nang tayo maglingkod sa buhay ng Diyos sa gawain na ito, dito po tayo nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Hindi po yung kapayapaan ng mundo. Kapag marami kang pera, sabi nila, payapa ang buhay mo. Yung mga mayayamang tao, natatakot nga sila, baka isang araw, ang kanilang salapi, ang kanilang kayamanan, kunin ng magnanakaw. Malalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Samantalang tayo, payapang-payapa. Sabi ng lagi natin napapakinggan, kapag ikaw ay naglilingkod sa buhay ng Diyos, payapa ka, katulad ng sanggol. Wala kang alalahanin, amen? Wala kang pangamba, sapagkat alam mo, mayroon kang Diyos na magliligtay sa iyo, nagagabay sa iyo, papatubay sa iyo. Ganun po ang ating buhay. Tunay na kapayapaan ang ating nasumpungan, natagpuan mula sa ating pinakamahal na Panginoon.